Hi, it's Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, meron akong gustong i-share sa inyo about dito sa pagkuha ng Xenomar via online. Just in case na kailangan nyo ng Xenomar, so pwede na kayo mag-request via online. Para hindi na kayo pumunta sa PSA para kunin yung certification na ito. Ituturo ko sa inyo guys step by step para hindi na kayo mapagod pumunta sa PSA. So una guys, open natin yung ating browser. Then i-type natin psahelpline.ph. So ito yung official website ng PSA Helpline. So make sure na tama yung website na pinasok natin para safe yung ating mga information. So nakikita natin guys dito yung order now. So i-click lang natin yan. Order now. Then mayroon tayong pagpipilian dito na 4 na button. Birth, marriage, Xenomar, death. Since ang kukunin natin Xenomar, so i-select natin to guys yung Xenomar. Then i-check natin tong checkbox, yung I accept, then I consent. Then sa bandang baba, i-click natin tong continue. Are you requesting for your own Xenomar or for someone else? Halimbawa tayo mismo yung gagamit ng Xenomar, so i-select natin to yung my own Xenomar. Pero kung kukuha tayo para dun sa iba, so i-select natin tong for someone else. Ang gagawin natin na example ngayon, my own Xenomar. So i-select natin yan, then continue. So ang kailangan natin dito guys, yung request for your own Xenomar. To get a copy of your own certificate of no marriage certificate, we will need the following information. Kailangan natin ilagay yung mga information dito guys. Your name, sex, birthday, and valid government issued ID. Your name as it appear on your birth certificate, your father's name, your mother's name, your birthplace, the purpose of your request, your delivery address, and contact information. So click natin tong continue. So pipilapan natin ito lahat. Then after natin mapilapan, i-click natin tong continue. After natin mapilapan guys, click natin tong continue. So kailangan guys tama yung mga information na nilagay natin dito. Kailangan tugma yung pangalan natin dun sa nakalagay sa birth certificate natin. Then continue. Your father's name, please mark the checkbox if no father's name on your birth certificate. So ilagay natin yung information ng ating father dito, yung first name, middle name, saka yung last name. Then continue. Then dito naman guys, ilagay natin yung full name ng ating mother. So kailangan to guys, yung mother's maiden name natin. So ibig sabihin, ang gamitin natin dito yung apelyido ng ating nanay nung pagkadalaga niya. Then click natin yung continue. And your birthplace. So i-select natin dito guys kung saan tayo pinanganak. Then click natin yung continue. And the purpose of your request. Ano yung purpose natin? Bakit tayo magre-request ng Xenomar? Marami tayong choices dito guys. Yung passport or travel, school requirements, local employment, foreign employment, marriage, claim, benefits or loan, late registration, or others. Halimbawa yung example natin dito, marriage. Ibig sabihin kasi itong Xenomar guys, nagpapatunay kung wala pa tayong record sa PSA na hindi pa tayo nagpapakasal. Kaya yung mga ikakasal, kailangan nila itong Xenomar kasi ito yung nagpapatunay na wala pang asawa yung bawat isa. Then click natin yung continue. And so sabi dito, your delivery address and contact information. Meron tayong choices dito, yung nationwide door-to-door, then pick up. Since dito sa example natin, i-select natin itong nationwide door-to-door para sila na mismo yung magde-deliver dun sa lugar natin. After natin ang fill-upan guys, click natin yung continue. So nandito na tayo sa confirmation, Xenomar. So make sure na tama yung mga nilagay natin na information dito. Then kung tama naman, punta tayo sa baba. So i-select natin dito kung ilang copy yung kailangan natin. So ang per copy nila kasama na yung delivery is 420. And so since sa atin, kailangan lang natin isang copy. Then sa bandang baba, are you personal the one who will receive the documents? Or do you want to nominate an authorized representative? Kung halimbawa tayo mismo yung magre-receive dun sa documents, i-select natin to, I am the only one who will receive the documents. Pero kung mayroon tayong representative, in case na wala tayo dun sa bahay natin, so i-select natin to, I want to nominate an authorized person to receive the documents. Dito sa authorized person, ito yung mga authorized na pwedeng mag-receive dun sa ating request na documents. Son of the certificate owner, daughter, mother, father, then legal spouse. Ito yung mga authorized lang na pwedeng mag-receive dun sa ating documents. Halimbawa tayo naman mismo yung magre-receive dun sa documents na request natin or yung sa certificate na request natin.
So, i-select natin tong I am the only one who will receive the documents. Then, confirm lang natin guys yung address kung tama yung nandito. Then, continue. So, nandito na kung saan natin siya pwedeng bayaran. So, meron tayong option dito para makapagbayad. So, nandito yung online payment, credit card, GCash, Paymaya, or bayad online. Then, meron naman silang over-the-counter payment. So, ito yung 7-Eleven, Bayad Center, Palawan Express, Banknet, then Dragon Pay. So, halimbawa guys, bayaran natin to sa 7-Eleven. So, i-select natin tong 7-Eleven. And so, nakalagay dito guys, yung instruction kung paano natin siya babayaran. Pupunta lang tayo sa click kiosk nila. Pero halimbawa guys, meron kayong application nito. So, pwede nyo i-download sa Play Store. So, i-search nyo lang, click application. Pupunta lang tayo sa Google Play Store. Then, i-type natin, click. So, ito siya mismo guys, click by 7-Eleven. Nakalagay na dito sa akin. Pero kung hindi pa naka-install dyan sa cellphone ninyo, so nakalagay dito install. So, kailangan nyo install siya guys. After nyo ma-install, so open nyo lang siya guys. So, may fill upan lang kayo dyan. Papakonect niya dun sa Gmail ninyo or dun sa mobile number ninyo. Then, i-click lang natin tong pay bills. Then, hanapin natin yung PSA helpline. So, yung PSA helpline, andito sa government. Ayan, so click natin government. Then, hanapin natin yung psahelpline.ph. Ito siya guys. Pero kung hindi nyo siya mahanap, dito sa search, so i-type lang natin psahelpline.ph. So, select lang natin yan guys. Then, ilagay natin yung reference dito. So, i-enter natin dito sa reference number. Then, yung contact number. Then, yung amount guys, ito yung susundin natin, yung 420. So, ilagay natin dito 420. Then, i-click natin yung confirm. Ito yung babayaran natin, 420. Then, ito, i-screenshot lang natin para ipa-scan natin sa 7-Eleven cashier. Once na nakapagbayad na tayo doon, meron tayong matatanggap na notification from PSA Helpline na natanggap na nila yung payment. Mati-check natin doon sa ating Gmail account. Para naman doon sa nagtatanong kung ilang days matatanggap yung ating request na Senomar. Once your payment has been posted, your order will be delivered within 3 to 4 working days if within Metro Manila. Kung outside Metro Manila naman guys, so maabot ng 3 to 8 working days. Ayun siya guys, ganun lang yung pag-request ng Senomar via online. I hope na nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update ka dun sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.